Hello again. Papunta tayo ngayon sa Surfside Beach. Located siya near Galveston. Pero it would take, I think, another 20 minutes. From Conroe naman, it would take 1 hour and 37 minutes or 1 hour and 40. Kung sa Houston ka manggagaling, siguro mga 1 hour lang to. Malapit-lapit to sa Houston. Gusto ko siya kasi siya ang pinakamalapit na beach compared to Crystal Beach, pati LaPorte ata. Di ko sure. Hindi pa ako nakakapuntang LaPorte. Pero ito, malapit siya sa mga factory. Ang sabi nila, ang Surfside Beach daw ay hindi malinis. Kasi dadaanan mo ang mga factory dyan eh. Pero sa other side yan, di ba sa tulay na yan? Sa other side, yan na yung Surfside Beach. Ano na siya? Yung tubig na yan, Gulf of Mexico na yan. Hindi naman siya for swimming talaga. Kaya nga tinawag na Surfside Beach. Kasi maalon. Tsaka hindi masyadong malinis ang tubig. Kasi, moving ang water. So, pero mamaya i-explain ko sa inyo. Or makikita nyo rin naman. Maganda naman siya for picnic. Kung gusto mo mag-relax, dito ka sa Surfside Beach. Kaya nga yung iba, bumibili ng bahay dyan kasi pag summer, ang dami talagang nagbabakasyon. Tsaka mas mura ang mga bahay dyan compared to Alabama. I think mas mahal ang Alabama and Florida. Yun talaga, mahal ang Florida. Nung nakita ko ang Surfside Beach, parang nasabi ko sa sarili ko, gusto kong bumili ng rest house. Yung lang namin, parang beach house lang namin. Kasi pag nurse ka, talagang stressful. Gusto mo, after ng 3 days mo, nakakapagbakasyon ka, yung makapag-unwind lang ba. So, nagbalak talaga akong bumili ng beach house dyan. Kaso, ayaw ng pamilya ko. Dahil, hirap daw sa pag-maintain. Especially, ang Galveston area, or yung Houston area na yan, yung sa south, lapitin ng mga storms. So, in a year, hindi lang 2, 3 ang storms na talaga mag-hit dyan. Parang masasayang lang daw kung bibili. If I were to decide, siguro mas maganda yung baka bakasyon lang na dyan or Airbnb na lang. Pero magandang neighborhood ng Surfside. Maliit lang siyang town compared to Crystal Beach. At saka parang walang HOA. Ewan kung may HOA dyan. Kasi kung ako naman papipiliin, ayoko na may HOA. Kasi ang daming rules. Katulad ng sa bahay namin, di ba? Talagang may mga rules. Ngayon, nakarating na pala tayo bale sa Surfside. Pero pumunta muna kami dyan sa may right side. Dahil dyan yung may restroom. May mga naman sila dyan. Palikuran pero hindi malinis. So, CR muna kami ni Angel. Kasi ayaw naman namin na doon kami maabutan sa beach.
Ayan, iikot ko kayo sa pinaka-neighborhood niya na malapit sa coastal. Maganda siya. Yung area sa my right side, banda, yung may mga may mga kotse. Yan yung fishing area nila. Diba, medyo puno. Separate kasi yung fishing area sa yung pinaka beach. Yan, medyo puno na. Ikot-ikot lang. Chine-check lang namin. Diyan yung mga tao nagpupunta for fishing. Parang port nila. Ayan, sa my right side. Yan yung fishing area. Hindi siya katulad ng sa Silvan Beach na meron talagang pinaka-pier. Yan, mula dyan, padiretso, yan yung pinaka-beach area nila. Ang gaganda ng mga bahay eh. Kaso, tayo mga Pinoy, mataas talagang standard natin sa beach. Dahil magagandang mga beach sa Pinas, di ba? So, ayan. Palabas na tayo. Pupunta tayo sa may beach area na. Ayan. Pag diniretso mo yan, yung pinakadulo, kaliwa niya, pwede kang bumili ng mga, yung pinaka, gate pass, beach pass. Pakanan naman, yan yung mga bahay. Yung pinuntahan nating to, sa may kanan na area, pagkaharap mo yung beach. Ang simple lang, no? Mostly sa mga bahay na yan, walang mga nakatira. Kasi, anuhan lang talaga nila. Rest house lang. Parang lake house. Ang mga lake house sa Conroe, karamihan dyan, talagang bakasyunan lang. Kumanan ako dyan para ipakita ang view mo pag malapit ang bahay mo sa sa may beach or sa may tubig. Makikita nyo na ang mga bahay talagang
elevated na siya. Dahil ilang beses na ano yan na flooded. Ilang beses na-hit ng storm. Talagang ilang days daw na lubog yan sa baha. Yung area na yan. Kaya makikita nyo or mapapansin nyo na ang lupa very greenish dahil nga laging flooded, laging naano ng tubig. May mga bahay dyan na hindi elevated. Pero pag tiningnan mo sa Zillow or sa HAR, yung mga hindi elevated na bahay, yun yung mga mura. Kasi nga, mahirap ibenta dahil pag binahayan, ang appliances mo rin or mga furniture mo wala. Sira. Ayan. Yan yung talaga. Malapit sa beach. May mga portalets sila dyan para in case kailangan mong gumamit ng CR at least. Ang gaganda ng bahay, no? Mga bahay na yan na malapit sa beach, ang presyo niyan nasa 475, 500. Pero ang disadvantage din yan in 10 years or 20 years, parang nagre-recede So, kayo ng pinakamalapit sa tubig. Yung iba dyan, na malapit na sa tubig, mura na yan. Kasi nga naman, in 10 years, marireclaim na ng tubig ang mo house and lot mo May mga iba dyan na lot area lang binibenta. Mura siya pero kailangan mong i-check ready ng tayuan ng bahay. Ayan, papunta na ako doon sa bibili muna akong beach pass sa Circle K. Pwede ka ring bumili sa pinaka-gate nila kasi may naman sila dyan Kaso wala akong cash. Kulang ang cash ko. Sa Circle K, pwedeng credit card. So, dito na lang muna ako bumili. I think 30 or 35 yung beach pass. Kung kailangan mo rin ng yelo, bili ka na rin dyan. Papunta na kami, pabalik. Papasok na kami niyan sa beach. Malapit lang ang Circle K sa entrance ng beach. So pag nakaharap ka sa sa beach, sa water side, yung left mo puro na yan surf side, pang picnic. Yung right mo naman, yan yung may mga entrance for residents dyan.
So, ang mga residents, talagang meron silang mga golf carts, tas iikutin nila ang Surfside Beach. Nakakatuwa lang din. Pero, pag nakita mo yung tubig, talagang, pang surfing Maalon. Kalmado na yan sa kanila. Kalmado. At saka, pwede ka din mag-drive by sa, sa shore. Firm naman yung yung sand. Naghanap lang kami dyan ni Angel ng pwedeng pagparkingan. Ang konti ng tao nung pumunta kami. Saturday din yan, alam ko Pero ang konti ng tao. Pwede din dyan yung mga aso. Tapos, nung bago kami pumunta dyan, tiningnan pa ni Angel. Pwede daw ang mga horse. Lahat ata ng hayop pwede dyan Kung saan kami pwedeng mag-park na konti lang ang mga tao din. Tiyan mo, may dala silang 3 aso. Malalaki pa. Ang sarap tumambay dyan Tsaka, nung pagpunta namin dyan, hindi masyadong humid. Kaya, swak na swak for picnic talaga. Mga alas, ata yun? Alas 9 ng umaga. Kaya din siguro wala pa masyadong tao Dito, walang pakialamanan talaga. Nasa sayo kung anong gusto mong gawin. Marami din nag-ano dyan nagka-camping.
Pero one way yan. Para sa safety na rin ng mga tao. Ayan, pauwi na kami. Pero bago yan, iikot muna tayo kung hanggang saan ang Surfside Beach. Mga paano pa lang yan. Papasok pa lang sila. Kami pauwi na. Hanggang dulo yan. Surfside Beach. Yung mga bahay sa dulo, mas mura na siya. Dahil, lalo na yung sa left side, na malayo na sa beach, mura-mura na siya dahil, parang swampy area na rin siya. Konti na lang ang may gusto. So, umikot kami dyan ni Angel para mag-check kung ano ang mga for sale na mga bahay. Yan. Ang dami pa rin mga for sale na lot dyan pag tiningnan mo sa Zillow. Pero ayoko sa may left side kasi swampy. Pag umulan ng konti, talagang baha agad. Ganun. Diba? Sobrang haba ng Surfside Beach. Pero kumukonti na yung bahay. Pagdating dyan sa dulo, umikot na kami para umuwi.
Sa may side na right, parang ibang ano na yan eh. Hindi siya Surfside Beach, pero yung pangalan ng pinaka-island. Yung mga bahay ngayon, ngayong magsa-summer, sobrang mahal. Gusto ko na sanang bumalik dyan eh. Kaso sabi ni Angel, tingnan daw namin yung lote doon dyan banda. Kasi puro na lang yan lupa eh, mga lote. Pero parang hindi naman binibenta ang mga yan eh. Kasi parang walang walang nakatira. Dulo na yan, dulo. Kaya pumasok na ako dyan sa may left side para mag-U-turn. Yan, makikita nyo. Very swampy na yan. Yung side na yan. Malayo na rin yan sa beach. Ayan. So, pauwi na yan. Kung saan kami nanggaling. Mga 1 hour and 40 minutes ang travel time. Pauwi ng Conroe. Mga alas 4 ata yan eh. So, see you again next episode. Thank you so much.